Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Balikan naman natin ang mga kaganapan sa Section A, Level 1, kung saan nakikipaglaban ang mga Marine Corps agents at Team Rebel na pinamumunuan nila Alex at Katemyo. Kasalukuyang nakikipaglaban ang grupo nila Katemyo sa mga aswang. Dahil sa kanilang pagtutulungan, kaya hindi nalalagpas sa 10 ang aswang na kasalukuyang kinakalaban ng mga natirang mandirigma. Venus, do you copy? Yes, Lino. Sinong naka-assign na team leader ngayon sa Marine Corps agents? Si Richard. Nasa COM din siya. Richard, Marine Corps, do you copy? Yes, sir. This is Richard. Go ahead. Status nyo dyan. 5 sa mga agents are confirmed dead, sir. At karamihan sa amin ay may sugat ng kalmot at tama ng bala. Okay, Richard. I-secure nyo muna ang perimeter para walang makapagtagong mga kalaban dyan. Gumawa kayo ng sarili nyong cover at barricade. Yung magagawi sa bahagi nyo ng mga aswang, banatan nyo na rin. Pupunta ako dyan para magamot ang mga sugatan. Copy that, Sir Lino. Sagot naman ni Richard. Alex, do you copy? Yes, Lino. Bakit? Status nyo dyan. Malapit na kami matapos dito, Lino. Wala na sa 10 ang natitirang aswang. Ilan ang casualties nyo dyan? Wala pang patay sa amin, Lino. Pero 3 ang maluba ang sugat. Sige, Alex. Asikasuhin nyo agad ang 3 may sugat. Hugasan nyo agad ang mga sugat nila. Pupunta na ako dyan. Copy, Lino. Ting-ting, take over ka muna sa main monitor. Rosalia, nasaan ka? Narito pa kami, Lino, sa kantin. Pinagmemerienda ko muna si Micaela. Sige, pagkatapos nyo dyan, dito ka muna sa command center. Pupunta na ako sa site. Copy that, Lino. Minari, naririnig mo ako? Oo, Lino, bakit? Makikisuyo ako, Minari. Dalhin mo ako sa site. Sige, Lino. Ilang saglit pa ay lumitaw na si Minari. Magnus, do you copy? Yes, Lino. This is Magnus. Magnus, makikisuyo ako. Kahit sino sa mga kasama mo. Magpunta sa kantin at kumuha ng stock na kape, bottled water, at tinapay na dadalhin sa site para makakain ng mga sugatan roon. Tiara, makikisuyo din ako. Yes, Lino. Ikaw na ang magdala sa 2 taong pupunta sa site na may dalang merienda para sa mga kasama natin roon. Okay, Lino. Agad nang nagtungo si Tiara sa grupo nila Magnus. Naroon na rin nakatayo sina Tommy at Pandoy na siyang magdadala ng pagkain sa Section A, Level 1. Tara na, Minari. Wika pa ni Lino at agad na siyang hinawakan ng diwata sa balikat. Pagkarating sa site ay agad nilapitan ni Lino ang 3 mga kasamahan ni Alex na maluba ang sugat at kanyang pinagaling. Mga brad, ahintay lang saglit. May darating na may dalang pagkain para makapagkape muna kayo at makakain. Salamat, Lino. Wika pa nila Alex. Habang naglalakad si Lino patungo sa kinaroroonan ng mga Marine Corps agents, ay biglang may pumaradang trailer truck. Noong magbukas iyon, ay nagsilabasan ang hindi bababa sa 30 na mga zombies. Mukhang mabababang uring zombies ang mga iyon dahil hindi gaanong mabilis kumilos. Lino, anong gagawin namin dyan? Tanong pa ni Alex. Alex, take over lang muna kayo at bantayan ang mga nilalang na makakarating dyan sa inyo. Marine Corps, stand down. Walang magpapaputok. Copy that, Lino. Sagot naman ni Richard.
Ermitanyo, tara, painit muna tayo. Wika pa ni Lino, sabay dumipa na siya at lumabas sa kanang kamay ang espadang kyanite. Sa kaliwa naman ay latigo na yari sa kuryente ng kidlat. Tara na Ermitanyo, let's dance! Wika pa ni Lino sabay talon ng mataas papunta sa may harapan ng Section A. Agad niyang sinalubong ang mga zombies na naroon. Laking gulat niya dahil ang akala niyang mabagal at mahinhin na maglakad ay biglang naging mabibilis. Tatlo agad ang tumalon ng mataas para masaklot siya. Mabilis namang umilag si Lino, sabay hataw ng latigong kuryente. Kaya habang nasa itaas pa lang ang mga iyon, ay nahati na ang katawan sa tatlong bahagi. Kaya kahit hindi mamatay, ay hindi naman makakabangon pa dahil sa pagiging putol-putol. Sinalubong naman siya ng iba pang mga nilalang na malapit sa kanya at mabilis niyang pinagtatagpas ng espadang kyanite. Hindi lang ang ulo ang pinuputol niya, kundi pati mga binti para hindi na muli pang bumangon. Noong muli siyang mapalingon, ay may isang malaking grupo na naman ng mga zombies ang nakababa at tumatakbo ng papasugod sa kanya. Pero laking gulat niya dahil bago pa iyon makarating sa kanya, ay may puwersa ng hangin na tumama sa kabilang bahagi at nagliyab lahat ng nilalang na bumaba mula sa trailer truck. Noong lingunin niya ay nakita niyang si Minari ang kumukumpas paturo doon at bumabato pala ng tigalpo na may kasamang apoy. Lino, sa kaliwa mo! Wika pa ni Minari. Noong lingunin ni Lino ay nakita niyang itinututok na sa kanya noong driver ng truck ang baril nito. Dinukot ni Lino ang kanyang punyal at buong lakas na ibinato sa isang sanggano na siyang nagmamaneho noong trailer truck na pinagkargahan ng mga zombies. Mabilis iyong binawian ng buhay matapos bumaon ang punyal sa dibdib at umabot pa sa puso. Rosalia, do you copy? Yes, Lino. Go ahead. Nasa harapan ako ng computer ngayon. Good. Pakipasadahan ang paligid ko kung wala nang natira sa mga dumating na zombies. You are clear, Lino. Copy that, Rosalia. Nakita ni Lino na nakayuko lahat ng mga Marine Corps habang nakatago at nakatutok sa direksyon niya ang mga baril. Marine Corps, okay na. Magpahinga na muna kayo. Kakailanganin ko kayo mamaya, kaya samantalahin niyo ang pagkakataon na magpahinga. Nagpunta si Lino sa grupo ng mga Marine Corps agents at ginamot ang lahat ng mga sugatan. Hindi naman makapaniwala ang mga iyon sa nasaksihan na maging ang malalalim nilang sugat ay kusang naghihilom nang walang natitirang kahit anong bakas o sakit. Richard, okay na kayong lahat? Oo, Sir Lino. Saan na kami nito next? Dito na muna kayo, Richard. May darating tayong mga kasama na may dalang kape at pagkain. Magsikain muna kayong lahat at magpahinga. Basta isecure nyo lang muna ang location nyo at standby. Copy that, Sir Lino. Sagot pa ni Richard. Minari, back to base na tayo. Sige, Lino. Bumalik na nga ang dalawa sa base camp nila. Bago tayo magpatuloy ay kumustahin muna natin ang mga kaganapan sa kampo ng mga kalaban. Nagsalita si Mayor Cerex habang nakaupo sa kanyang opisina sa mismong laboratory building. Roulette! Ano nang nangyayari sa ibaba? Mayor, yung mga tauhan po sa first level ay naubos na ng mga kasamahan ni Lino. Nag-deploy na rin ako ng mga zombies sa main road pero naubos na rin. Ayos yan! At least na-warm up na sila. Status ng mga kalaban natin ngayon. Wala pa pong movement ang karamihan sa kanila. Meron lang akong namataan sa radar na movement papakit sa second level. Papunta sila sa location ng mga antingero at mangkukulam. Ang mga panauhin natin, nagsidatingan na ba? Opo, Mayor. Kakalapag lang ng chopper sa helipad. Dumating na sila Governor Arnaldo, pati na ang tatlong pinuno ng Black Triangle.
May dark energy na rin na nagbubuka sa gitna ng compound. Maaaring ang grupo nila Almiro, Eliazar at Bencio na iyon. Si Panginoong Alexander, dumating na ba? Hindi pa po, Mayor. Wala rin akong ideya kung paanong paraan siya darating. Wala akong natanggap na travel plan mula sa kanya. Ganun ba? Hayaan mo, darating na lang yun ang kusa. Hindi ko nga rin alam kung saan naglalagi yun. Sa huling pag-uusap namin, ang sabi niya ay pupunta siya ng Astra upang kumuha ng karagdagang puwersa. Mayor, ang mga test subjects po natin, ready na. I-deploy ko na po ba? Hindi muna. Pang grand finale natin ang mga iyan. Marami pa naman ang naka-assign sa bawat level. I-update mo ako kapag nasa main hall na lahat ng dadalo sa pagtitipong ito. Siya nga pala, darating ang paborito mong panauhin. Walang iba kundi si Ginoong Boris. Gusto kong itrato mo siya ng mabuti, ha? Tandaan mo, isa siyang mahalagang parte ng organisasyong ito. At si Panginoong Alexander mismo ang nag-recruit sa kanya. Huwag na huwag mong susubukang pagtangkaan ang kanyang buhay. Dahil hindi kamatayan ang magiging parusa mo kapag ginawa mo iyon. Magbabakasyon ka habang buhay sa Astra. At alam mo kung anong ginagawa nila sa mga mortal na ipinapadala roon. Siguradong hindi mo na naisin mangyari iyon. Walang hanggang kaparusahan ang pagdadaanan mo roon. At kahit magmakaawa ka, ay hindi ka pagbibigyang mamatay. Nagkakaintindihan ba tayo, Roulette? Kapi po, Mayor. Malungkot na wika pa ng dalaga. Muling nanumbalik sa kanya lahat ng kababuyan at paghihirap na dinanas niya sa kamay ni Ginoong Boris. Iyon nga ang dahilan kung bakit siya naroon na naging tauhan ni Mayor Cerex. Dahil nais niyang siya mismo ang papatay kay Boris. Pero paano niya iyon gagawin kung wala naman siya magiging takas sa kaparusahang ibibigay sa kanya nila Mayor Cerex o ni Alexander na siyang kasalukuyang namumuno sa organisasyon. Huminga ng malalim si Roulette habang nakaharap sa main control ng computer. Nakaharap din siya sa mahigit 10 computer monitor kung saan makikita rin ang status nila Lino. Ipinag-utos na ni Roulette sa mga tauhan na i-assist ang mga dumating na panauhin sa main hall. Sa main hall naman ay may malaking screen kung saan nakakonekta ang mga kamerang inilagay nila sa bawat level ng bundok. Kaya malalaman din nila ang lahat ng mangyayari sa bawat sulok ng bundok. Makalipas ang halos mag-iisang oras ay kumpleto na ang mga panauhin maliban kay Alexander. Nagsimula na rin ang pagsiserve ng masarap na pagkain at alak para sa mga dumating. Hello, Mayor. Kumpleto na po ang lahat sa main hall. Sige, Roulette. Papunta na ako roon. Lumabas na ng opisina niya si Mayor Cerex upang batiin ang pagdating ng mga panauhin sa main hall. Maligayang pagdating, mga kapanalig ko! Magsama-sama tayong saksihan ang pinakabago nating alas na magagamit upang sakupin ang buong mundo. Pero bago iyan, i-enjoy muna natin ang inihanda kong munting palabas. Nasa ibaba ng bundok na ito lahat ng mga albularyo at babaylan na kumakalaban sa ating organisasyon. Narito sila para pigilan tayong mailunsad ang ating latest invention. Maraming salamat kay Dr. Giro. Kung hindi dahil sa kanyang katalinuhan, ay wala tayong super soldier at hybrid na mga aswang. Now, sit back and enjoy the show. Wika pa ni Mayor Cerex at nagpalakpakan ang lahat. Roulette, i-connect mo ako sa base ng babaylang si Lino. Gusto ko siyang makausap ng live at batiin siya sa kanyang napipintong kamatayan. Agad na upo si Roulette sa isang gilid at nagsimulang mag-type ng mga codex sa laptop
para makakonek siya sa main communication server nila Lino. Sa bahagi naman nila Lino, pagkarating ni Lino sa kanilang base camp, ay agad siyang tinawag ni Rosalia. Lino, halika dito. May incoming transmission from unknown network. Ano, i-accept ko ba? Sige, tignan natin kung sino. Sagot pa ni Lino, kaya pinindot na ni Rosalia ang accept transmission button. Lino! Isang mapagpalang umaga sa amin at isang malagim na umaga para sa iyo. Kung sakaling hindi mo man ako kilala, ako si Mayor Serex. Kasama ko rito ngayon ang buong lupon na miyembro ng isang malaking organisasyon na kinakalaban nyo. Binabati ko kayo dahil mukhang nakalampas kayo sa level 1 ng bundok. Pero bilang partida namin sa inyo, ay babalaan na kita. Mas magiging mahirap ng higit sa 3 doble ang mga kakaharapin nyo sa susunod na level ng bundok. Marami akong sorpresa para sa inyo sa bawat level na inyong mararating. Sana makarating kayo hanggang dito sa tuktok. Dahil sayang naman ang mga inihanda namin dito. Narito pa naman ang mga kaibigan mo, pati na si Rafael. Tsaka isa pang pabor na clue ang ibibigay ko sa iyo. Sa bawat level ng bundok ay may mga nakatago kaming kamera. Kaya nakikita naming lahat dito ang mga kaganapan. Good luck sa inyo. Tsaka wag mo ring iisipin na magiging pabor sa inyo ang pagsapit ng umaga. Dahil kasado na ang mahika na siyang maglalagay ng itim na ulap sa ibabaw ng bundok na ito at magpapadilim ng paligid. Kaya walang magbabago sa klima at dilim ng bundok. Hanggat hindi natatapos ang ating laban, walang magpapakitang liwanag. Paano ba yan? Hanapin mo na lahat ng swerteng kailangan mo nang makarating kayo dito. Narito lang kami maghihintay sa inyo. Mahabang litaniya pa ni Mayor Serex sabay cut ng video transmission. Natulala si Lino sa nalaman. Hindi niya inakala na punong-puno rin pala ng kamera ang buong kabundukan. Akala niya ay magagawa nilang sorpresa ang pag-atake sa bawat level, pero mukhang mali siya. Maging ang pag-asa na magiging pabor sa kanila ang paglabas ng araw ay naglaho na rin dahil sa kakayahan ng mga antingero at mangkukulam na nasa panig ng kalaban. Lino, okay ka lang? Wika pa ni Micaela sabay tapik kay Lino habang nakatulala siya at nakatingin sa labas ng bintana. Micaela, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyong lahat na nagpunta rito para tulungan ako. Paano kung magkamali ako sa pagbibigay ng instruction sa laban? Kasalanan ko ang lahat kapag may napahamak sa inyo. Ano ka ba, Lino? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi kami naparito para tulungan ka lang. Naparito kami para gawin din ang responsibilidad namin na ipagtanggol ang bayan natin sa mga masasama. Tsaka, masyado pang maaga para panghinaan ka ng loob. Sa dami ng kinalaban natin sa level 1, nagtagumpay naman tayo, di ba? Na minimal ang casualties. Pero Micaela, ang gusto kong mangyari ay walang masasawi sa panig natin sa digmaang ito. Lino, mali ka na umasa sa ganyang sitwasyon. Walang digmaan sa kasaysayan ng mundo ang naganap na walang namamatay. Maliban siyempre sa digmaan sa kama. Bigla namang napatingin si Lino kay Micaela. Teka, paano naman nasali ang usapang digmaan sa kama? Ano ka ba naman, Lino? Pinapatawa lang kita. Masyado kang seryoso eh. Basta ito ang tatandaan mo. Wala kang magiging pananagutan kung mamatay man kaming lahat na pumunta rito. Dahil alam namin ang aming pinasok. Kaya mag-isip ka lang ng straight. Huwag mong unahin ang pag-aalala. Dahil hindi yan makakatulong sa atin. Kung meron kang gustong malaman tungkol sa mga fight strategy, ay pwede kang magtanong sa akin o kay Benny. Eksperto si Benny dyan.
Salamat, Mikaela. Napagaan mo ang puso ko sa mga payo mo. Wala yun, Lino. Sige na. Ngayon, may alam ka na tungkol sa kalaban. Alam nila bawat kilos natin. Kaya gumawa ka ng hakbang na maaaring hindi pa nila alam. Iyon ang magiging advantage natin sa kanila. Isa pa, hindi rin nila alam ang kakayahan ng bawat taong ipapadala mo sa bawat level. Tama ka, Mikaela. Sige, mag-inat-inat ka na dyan. Mamaya lang kaunti, back to battlefield ka na. Salamat, Lino. Bumalik na si Lino sa harapan ng monitor. Benny, status nyo dyan. Anong nakikita nyo sa area ng level 2, section C? Lino, mabato ang lugar na ito. Medyo matalahib rin. Kakaunti ang mga punong kahoy at marami ang kubo sa unahan. Anong gagawin namin, Lino? Benny, hold your position. Stand by. Bumulong si Lino sa hangin habang nakatingin sa bintana. Kitaro, sa level 2 section C ba yung sinasabi mo kanina na maraming mga antingero at mangkukulam? Sumagot naman sa isipan niya si Kitaro. Oo, Lino. Doon nga yun. Okay, salamat, Kitaro. Kulas, do you copy? Go ahead, Lino. Kulas, kailangan ko ang buong team mo sa level 2 section C. At si Mang Nestor, orasyonan niyo muna lahat ng bala niya, pati na ang baril. Para siguradong babaon sa mga kalaban ang bawat balang ipuputok niya. Mga antingero at mga mangkukulam ang naroon sa bahaging iyon. Venus, Benny at Tingting, back to base na muna kayo. Maiiwan muna dyan si Mancio dahil sasama siya kinakulas sa paglusob dyan. Ibabalik ko rin kayo agad. Kailangan lang natin mag-regroup. Kayo ang gagawin kong advanced recon team. Clea, for pick up please. Section 2 level C. Kulas, may diwata naman kayo, di ba, na magdadala sa inyo sa site? Oo, Lino. Sige, papunta na kami roon. Rebel team, Alex, do you copy? Yes, Lino. Go ahead. Rebel team, proceed kayo sa level 2, section C. Pero mag-perimeter barricade lang muna kayo. Wala munang mag-a-advance. Team nila Kulas at team ko ang haharap sa mga nariyan. Babantayan nyo lang ang perimeter na walang magiging pag-atake na magbumula sa likuran namin. Copy, Lino. Ilang saglit pa ay dumating na sila Tingting, Venus at Benny. Tingting, take over ka muna sa monitor. Balitaan mo ako kapag may pagkilos ang mga kalaban mula sa ibang level o section. Copy that, Kuya Lino. Sagot naman ni Tingting. Kitaro, Rene, Ringo at Ron, sa section C, level 2 tayo. Wika pa ni Lino at dali-dali na siyang bumaba. Pagkababa nila ay nakita niyang nakaalis na ang grupo ni Kulas. Agad na rin gumawa si Clea ng portal at doon na dumaan ang buong team ni Lino. Pagkarating nila sa site ay nakita nilang marami na ang mga kalalakihan na medyo may edad na ang naroon nakatayo sa harapan ng mga bahay. Nagsalita ang isa sa kanila. Mapagpalang araw sa inyong lahat! Malugod namin kayong tinatanggap dito sa aming pamayanan at malugod din namin kayong ihahatid sa inyong kamatayan. Sumagot naman si Mancio na naroon sa unahan nila Kulas. Ang dami niyo pang satsat. Simulan na natin ito para malaman na natin kung sino ang ihahatid sa kabilang buhay. Artemis, sa espada! Spirit over soul! Sigaw pa ni Mancio sabay taas ng kamay. Nagliwanag iyon at naging bolang apoy pero kulay blue. Imahe iyon ng mukha ng isang lalaki. Ngayon na! Sigaw pa ni Mancio sabay lapat ng kanyang kamay na may nakapatong na apoy doon sa kanyang espada. At nagliwanag na ang espada ng kulay matingkad na blue. Kitaro, mag-iingat ka. Protektahan mo na rin ang mga kasama natin sa laban. Wika pa ni Lino kay Kitaro. Tumango lang si Kitaro at bigla nang naglaho. Nakita na lang ni Lino na nasa unahan na si Kitaro. Ermitanyo,
Tara, makisayaw na tayong muli kay kamatayan. Sige Lino, gusto ko yan. Sagot naman ni Ermitanyo sa loob ng isipan ni Lino. Nagsimula ng umatake ang grupo ni Kulas at grupo ni Lino sa pamayanan ng mga antingero at mga mangkukulam. Sa grupo nila Kulas ay kabilang sina Mancio na ginagamit bilang spirit weapon si Artemis. Naroon din si Tatang Perling, si Alim, ang diwatang si Tiara, at ang kapring si Hodor kasama ang 7 pang kapamilya nito. Dumadagundong ang lupa noong sumusugod ang grupo ni Kulas dahil meron silang kasamang 8 malalaking kapre. Sa grupo naman ni Lino ay kasama si Kitaro, ang 2 tikbalang na sina Rene at Ron, at ang kapre na si Ringo. Mabangis ang naging labanan. Umuulan ng tigalpo at sator sa paligid dahil nasa mahigit 30 ang naroon na mga antingero. Tungkod na apoy ang armas ng iba. Ang iba naman ay itak na nagliliyab ng pula at umuusok ng itim. Ilang saglit pa ay maririnig na ang nakakangilong tawa ng napakaraming mga babaeng mangkukulam. Lahat sila ay nakasuot ng gula-gulanit na robang itim. Kakaiba ang kanilang kapangyarihan dahil mula sa pagiging tao ay biglang magiging usok na lumilipad. Pagkalapag sa lupa ay muling magiging anyong tao. Dahil sa madilim, kaya hindi madaling makita na may lumalapag na usok na pala sa likuran at magugulantang na lang ang grupo nila Kulas at Lino kapag may kumakalmot na bigla sa likuran nila. Nagsalita si Kulas. Bay Mancio, sa likuran ka ni Alim, nahihirapan na siya. Masyadong tuso mga bruhang ito at walang panangga si Alim sa sator. Agad namang tumakbo si Mancio at lumipat sa likuran ni Alim. Bay Alim, ayos ka lang? Sumagot naman si Alim habang panay ang tusok ng sibat sa mga lumilipad na mangkukulam na nasa anyong itim na uso. Bay Mancio, napakalabo ng labanang ito. Wala pa akong napapatay. Bigla silang nagiging itim na usok. Ganito Bay Alim, talikuran tayo. At kapag may papasugod na sa harapan mo, ay yumuko ka bigla at tawagin mo ang pangalan ko. Para gugulatin ko sila ng pagharap. At siguradong mauuna akong makahiwa bago sila makabalik sa pagiging usok. Sige Bay. Nagpatuloy pa ang mahirap na laban sa pagitan ng kampo ng kabutihan at kasamaan. Dahil maliban sa mano-manong labanan, may mga nakaanyong usok pa na lilitaw mula sa ilalim ng lupa o di kaya sa likuran. Kulas! Ang mga kapre natin ay tagilid na! Wala silang matamaan sa kanilang pag-atake. Nagkakatamaan pa sila dahil biglang nagiging hangin ang kalaban. Nag-isip si Kulas ng paraan. Tang, magpadaluyong ka ng ipo-ipo at ako ang maglalagay ng apoy. Sige Kulas, maganda yung ideya mo. Hodor, magtipon-tipon kayo malapit sa amin ni Kulas. Sigaw pa ni Tatang Perling na agad namang sinunod ng mga kapre. Noong halos magkakasabay ang mga babaeng mangkukulam na sumugod mula sa kabilang bahagi, ay mabilis umusal ng orasyon para sa daluyong ng hangin si Tatang Perling. Dibulis! Kraso! Negroso! Krales! Sa isang iglap ay biglang may nabuong malaking ipo-ipo. Marami sa mga nakaanyong usok na itim ang nahigop noon. Ang ibang mga mangkukulam naman ay agad nagsibalik sa anyong tao para hindi sila mahigop ng ipo-ipo. Noong marami na ang nahigop na itim na usok, ay umusal na ng orasyon para sa apoy si Kulas. Graso Katostar! Metafiero Ignis! Matapos ng iyon banggitin ni Kulas, ay may nabuong isang malaking bulto ng apoy na humalo naman agad sa hangin. Maririnig ang sigawan ng mga mangkukulam sa loob ng ipo-ipong ginawa ni Tatang Perling. Sa kabilang banda naman ay abala sina Tiara, Clea at Kitaro
na nakikipaglaban ng paspasan sa gitna ng pamayanan kung saan naroon ang mas maraming mga antingero na gumagamit ng nag-aapoy na tungkod at nagliliyab na itak. "Rene! Isakay mo ako! Dalhin mo ako sa kinaroroonan ni Kitaro!" Sigaw pa ni Lino. Sa isang iglap ay naroon na sa tabi niya si Rene, kaya agad na siyang sumakay sa likuran nito. Lahat ng madaanan nila ay tinatagpas ni Lino ng espadang kayanay. May mga napuputulan ng ulo, pero iyong mga nakakahanda ay nagagawang makasalag at kayang tapatan ang enerhiyang meron ang espada ng kayanay. Pagkarating ni Lino sa may gitna ay tinulungan niya na agad sina Clea, Tiara at Kitaro. "Kumusta kayo rito?" tanong pa ni Lino habang patuloy ang pagtaga sa mga kalaban na mabibilis rin kung kumilos dahil sa kanilang mga pinanghahawakang anting-anting. "Medyo ayos pa, Lino, pero nahihirapan na rin," wika pa ni Clea. Sa bahagi naman ni Tatang Perling ay agad na siyang sumugod sa ibang mga antingero matapos sunugin ang mga lumilipad na mga mangkukulam na nasa anyong itim na uso. Agad naman ding may sumalubong sa kanya, isang antingero na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Mahaba rin ang balbas at kulay puti na rin ang buhok. Mabilis iyong kumumpas sabay bato ng sator patungo kay Tatang Perling. Agad namang ikinumpas ni Tatang Perling ang kanyang kamay at may pabilog na enerhiyang puti ang nabuo sa kanyang harapan na siyang naging panangga niya doon sa sator. Noong hindi umubra ang ibinatong sator, ay sumugod na rin iyon gamit ang tungkod. Naaakalain ng makakakita na simpleng kahoy na tungkod lamang. Pero noong tumama iyon sa tungkod ni Tatang Perling, ay tumalsik siya ng ilang dipa papaatras. Napapailing-iling si Tatang Perling at hindi makapaniwala sa sandatang ginagamit ng kaharap. Inusal na niya ang kanyang kombinasyong orasyon, kung saan magsasama-samang aatake ang hangin, ang tubig, at apoy papunta sa kalaban. "Oh, Kratos! Nundidigay! Karimis! Epsibas! Imalakrat! Katustar! Aborhe Keris! Katikor! Metasentende! Demolis! Kraso Necro Socrales!" Sigaw pa ni Tatang Perling. Nagsimulang umuga ang lupa sa kinaroroonan ni Tatang Perling at ng kaharap niyang kalaban. Gumawa naman ng spiritual shield sa kanyang katawan ang kalabang matanda para hindi siya napupuruhan ng mga umaataking maliliit na ipu-ipu na may apoy. Ipinagpatuloy pa ni Tatang Perling ang kanyang pag-atake. Sunod-sunod ang palo niya ng tungkod, kaliwa kanan, at sa huling atake ay umikot siya at buong puwersang isinundot ng diretsyo ang kanyang tungkod sa sikmura ng kalaban. Iniharang pa ng kalaban ang kanyang tungkod sa harapan, pero nagawa pa rin makalusot ng tungkod ni Tatang Perling. At noong tumama iyon sa sikmura ng matanda, ay naglabas ng malakas na bultahe ng kuryente na siyang bumutas sa tiyan noong matandang antingero, at doon na nga iyon binawian ng buhay. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 211. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join
sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po, mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.